May mga sakit na hindi kayang ipaliwanag ng doktor. May mga sugat na walang bakas. May mga taong unti-unting namamatay kahit normal ang lahat ng laboratory results. Sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao, may mga matatanda pa ring naniniwala sa isang sinaunang uri ng kulam. Hindi ito simpleng sumpa, hindi ito usog, hindi rin ito ordinaryong kulam. Tinatawag nila itong barang. Sinasabing gumagamit ito ng mga insekto, uod, buhok, kuko, at dasal na hinaluan ng galit. At kapag naipadala na ang barang, hindi lang katawan mo ang unti-unting nabubulok, pati isip at kaluluwa. Ito ang kwento ni Miguel, isang lalaking hindi naniniwala sa pamahiin, hanggang sa siya mismo ang naging biktima ng isang barang na halos ikamatay niya. 2 taon nang nagtatrabaho si Miguel sa Maynila bilang civil engineer. Tuwing umuwi siya sa kanilang baryo sa Antique, napapansin niyang kakaunti na lamang ang mga tao. Marami nang lumipat sa syudad. Ang mga matatanda na lang ang natitira. Sa unang gabi ng kanyang pag-uwi, napansin niyang tahimik ang buong baryo. Walang batang naglalaro. Maagang nagsara ang mga tindahan. 7:00 pa lamang, parang 12:00 na ng gabi. Habang nagkakape sila ng kanyang tiyahin, may napansin siyang matandang babae na nakatayo sa kabilang bakuran. Nakatitig lang, hindi kumikibo. Hindi ba siya uuwi? Tanong ni Miguel. Biglang namutla ang tiyahin niya. Huwag mong tingnan. Bakit? Si Aling Teresita yan. Ano naman? Mahinang sinabi ng tiyahin niya. Huwag kang makikipag-usap dyan. Bakit? Kilala yan dito bilang mambabarang. Napatawa si Miguel. Tita naman, nasa 2026 na tayo, ngunit hindi ngumiti ang tiyahin niya. Bagkus, ginawa nito ang tanda ng krus. Kinabukasan, nagtungo si Miguel sa lupang minana ng kanyang ama. Plano niya itong ipa-survey upang gawing maliit na resort. Ngunit may problemang lumitaw. May bahagi ng lupa na ginagamit pala ni Aling Teresita bilang taniman. Ipinaliwanag ni Miguel ng maayos. Ngunit nagalit ang matanda. Tumayo ito sa gitna ng bukid. Tahimik. Pagkatapos, pumulot ng maliit na bato. Isinuksok sa bulsa at umalis. Napansin iyon ng mga kapitbahay. Wala kang dapat ikatakot kung wala kang ginawang masama. Ngunit may isang matandang lalaki ang nagsabi, kapag may kinuha siyang bagay mula sa lugar mo, magdasal ka. Makalipas ang 2 araw, nagsimula ang kakaibang sakit. Parang may gumagapang sa loob ng tiyan niya. Akala niya simpleng food poisoning. Nagpunta siya sa klinik. Normal. Blood test. Normal. Ultrasound. Normal. Pero gabi-gabi, pakiramdam niya may gumagalaw sa loob ng sikmura. Hindi sakit. Hindi kabag. Parang buhay. Isang madaling araw, nagising siya sa matinding pagsusuka. Tumakbo siya sa banyo. Paglabas ng suka, may kung anong gumagalaw. Nanginginig siyang yumuko at doon niya nakita 3 puting uod. Buhay, gumagapang, napaatras siya. Nang dumating ang tiyahin niya, wala na, parang hindi nangyari. Pero may naiwan, malapot na itim na likido na may amoy na parang nabubulok na hayop. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital. CT scan, MRI, endoscopy, lahat normal. Ngunit lalo siyang pumapayat. Hindi makatulog. Kapag pumipikit siya,
May naririnig siyang bulong. Hindi maintindihan. Parang sinaunang salita. Isang gabi, may naramdaman siyang gumapang mula dibdib hanggang lalamunan. Unti-unti, mabagal, parang may gustong lumabas. May isang matandang albularyo na tinatawag nilang Mang Isko. Ayaw sana siyang dalhin roon ni Miguel, pero wala nang magawa. Pagpasok pa lang nila, hindi pa siya nakauupo. Biglang tumingin ang matanda. Huli na, nanlamig si Miguel. Bakit po? Hindi ka may sakit. May nakatira. Tahimik ang buong kubo. Pagkatapos ay sinabi ng matanda, barang. Ipinaliwanag ni Mang Isko. May iba't ibang uri ng barang. May ipinapadaan sa pagkain. May ipinapadaan sa hangin. May ipinapadala gamit ang buhok. May gamit ang larawan. At mayroon na ipinapasok ang mga insekto sa katawan. Hindi pisikal, kundi espiritual. Unti-unti itong nagiging totoo hanggang sa tuluyan kang mamatay. Nagsimula ang ritual. May usok ng insenso, asin, langis, at mga dasal na hindi pa narinig ni Miguel. Habang tumatagal, lalong sumasakit ang tiyan niya hanggang sa may naramdaman siyang gumapang pataas. Biglang bumuka ang bibig niya at nagsimula siyang magsuka. Hindi pagkain, hindi dugo, kundi 12 ng buhay na ipis. Nagsitakbuhan ang mga ito sa sahig. Napatras ang lahat. Ngunit seryoso pa rin si Mang Isko. Hindi pa tapos. Kinagabihan, may kumatok sa bintana. 3 beses. Tok, tok, tok. Pagtingin niya, nandoon si Aling Teresita. Nakatayo, hindi gumagalaw, nakangiti. Pagkurap niya, wala na. Ngunit kinabukasan, may nakita silang maliliit na paa ng ipis na tila naglakad mula bintana hanggang sa higaan niya. Sinabi ni Mang Isko, kapag hindi bumalik ang barang sa nagpadala, ikaw ang mamamatay. Kaya isang huling ritual ang isinagawa. Sa gitna ng lumang puno ng balete, 12:00 ng gabi. Habang binabasa ang dasal, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Namatay ang lahat ng ilaw. May narinig silang hagikik. Hindi babae, hindi lalaki. Parang maraming boses na sabay-sabay. Unti-unting namaga ang tiyan ni Miguel. Sumigaw siya sa sakit. At pagkatapos, bigla siyang nagsuka. Isang malaking itim na salagubang. Kasing laki ng kamao, gumagalaw at tila sinusubukang bumalik sa kanya. Agad itong sinunog ni Mang Isko. Nang masunog ang insekto, may sumigaw mula sa malayo. Sigaw ng isang matandang babae. Mahaba, masakit, at bigla ring tumigil. Makalipas ang 3 araw, namatay si Aling Teresita. Ayon sa death certificate, cardiac arrest. Ngunit ang mga taong tumulong magbihis sa bangkay, may napansin nang buksan nila ang bibig nito. May mga patay na uod na nahulog. Walang nagsalita, walang nagtanong. Tahimik nilang isinara ang kabaong. Lumipas ang ilang buwan. Bumalik na sa Maynila si Miguel. Akala niya tapos na ang lahat. Hanggang isang gabi, habang nagsisipilyo siya, may naramdaman siyang gumapang sa loob ng kanang pisngi. Huminto siya. Unti-unti niyang ibinuka ang bibig. At sa salamin, may nakita siyang maliit na itim na insekto na dahan-dahang sumisilip mula sa likod ng kanyang lalamunan. Ngumiti ito bago muling mawala sa dilim.